Ang kapayapaan ay hindi isang destinasyon. Ito ang landas. Madalas, mas maikli ang landas na ito kaysa sa inaakala natin. Ang problema lang, lagi nating pinipili ang mas mahabang daan. Hindi tayo tinuturuan ng Stoicism na hanapin ang katahimikan sa isang malayong lugar. Tinuturuan tayo nitong huminto, manahimik at tumingin sa loob ng ating sarili. Hindi nito hinihingi na kontrolin natin ang mundo, kundi binibigyang diin ang isang simpleng katotohanan. Kontrolin mo ang iyong sarili. Hindi nagmumula ang kapayapaan sa pagdaragdag ng kung ano-ano sa ating buhay, kundi sa pagtanggal ng mga inaasahan, labis na reaksyon, at pagkakabit sa mga bagay na wala sa ating kontrol. Sa pananaw ng mga Stoic, ang katahimikan ay hindi lang tungkol sa pagpatay ng ingay sa paligid. Ito'y tungkol sa pagpatigil ng ingay sa loob, pag-aalala, galit, inggit, ego, at ang walang katapusang mga kwentong paulit-ulit nating sinasabi sa ating sarili. Kapag natahimik na ang mga tinig na iyon, saka palang makakapagsalita ang ating panloob na karunungan at tunay na kapanatagan. Ang bidyong ito ay hindi isang himala, isa itong paanyaya, tapat at walang pasubali. Kung tunay mong nais ang kapayapaan, magsimula sa pagtanggal ng 13 bagay na humihila sa iyo, palayo rito. Huwag kang laktawan kahit isa, dahil kahit isang bagay lang ang mabitawan mo. Isa na itong hakbang papalapit sa katahimikan na matagal mo nang hinahanap. Kung handa ka na, mag-iwan ng komento. Tinatanggap ko ang hamon. Tara, simulan na natin. 1. Laging nais maging tama. Isa sa mga tahimik ngunit makapangyarihang hadlang sa ating katahimikan ng isip ay ang kagustuhang laging maging tama. Sa unang tingin parang wala namang masama. Sino ba naman ang ayaw maging tama? Pero kung hindi tayo mag-iingat, ang pangangailangang manalo sa bawat pag-uusap ay maaring maging bitag para sa ating ego. Kapag inuuna natin ang pagiging tama kaysa sa tunay na pag-unawa, hindi natin namamalayan na ipinagpapalit na natin ang pagkakaisa, koneksyon, at maging ang sarili nating kapayapaan. Maraming pagtatalo ang hindi talaga paghahanap ng katotohanan, kundi pagpapakain lang sa ego. Pero tanungin mo ang sarili mo, kapag nanalo ka ba sa isang argumento, tunay ka bang panatag? O pakiramdam mo'y pagod ka, balisa, at inuulit-ulit sa isip ang pag-uusap ng ilang oras pa matapos ito? Tinuturuan tayo ng Stoicism na huwag hayaang kontrolin ng reaksyon ng iba ang ating panloob na mundo. Sabi nga ni Epictetus, hindi ang nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tumugon dito. Paalala ito na ang hindi pagkakaintindihan, galit o pagtutol ng iba ay hindi banta. Maliban na lang kung ituring natin itong ganoon. Sa isang pulong, kapag may taong matigas ang paninindigan na salungat sa iyo, maaari kang makipagtalo hanggang dulo o maaari kang huminto sandali, lumayo ng kaunti sa emosyon at sabihing, naiintindihan ko ang punto mo. Pwede ba nating tingnan ng magkasama ang iba pang datos? Hindi ito kahinaan. Ito ay isang sadyang pagpili na pahalagahan ang pakikipagtulungan kaysa sa banggaan. Bago pumasok sa isang mahalagang usapan, itanong mo sa sarili mo, gusto ko bang umunawa o gusto kong manalo? At kung ang sagot ay manalo, tanungin mo ulit, ang pagkapanalo bang ito magdadala ba talaga ng kapayapaan sa akin? Kadalasan, ang pananahimik o ang pag-atras ng kaunti ay hindi tanda ng kahinaan, ito'y tanda ng tunay na pagpipigil sa sarili, ng pinakamalakas na tao sa silid. Kung gusto mo ng kapayapaan, minsan kailangan mong bitawan ang matalim na tugon, ang pagnanasang magturo ng leksyon, o ang pangangailangang patunayan na ikaw ang tama. Hindi nagmumula ang kapayapaan sa kung sino ang nanalo, kundi sa kung ano ang pinipili mong panghawakan
ang katotohanan o ang katahimikan, dalawang paghahambing sa iyong sarili sa iba. Ang paghahambing ay isang tahimik na uri ng karahasang tayo mismo ang gumagawa sa ating sarili. Kapag palagi mong tinitingnan ang kita, katawan o tagumpay ng ibang tao, hindi mo namamalayang inilalagay mo ang sarili mo sa isang karerang walang malinaw na finish line. Ang problema sa karerang iyon, walang tunay na nananalo. Kapag natalo ka, nakakaramdam ka ng kakulangan at kawalan ng kumpiyansa. Kapag nanalo ka naman, ang pansamantalang taas ng pagiging mas magaling ay pumipigil sa iyong tunay na paglago. Sa parehong kaso, lumalayo ka sa sarili mong landas tungo sa tunay na pag-unlad. Binibigyang diin ng pilosopiyang Stoic ang pamumuhay ayon sa sariling tungkulin, hindi ang mawala sa ilusyon ng buhay ng iba. Minsan ay isinulat ni Marcus Aurelius, ang ambisyon ay ang pag-uugnay ng iyong kapakanan sa sinasabi o ginagawa ng ibang tao. Ang katinuan ay ang pag-uugnay nito sa sarili mong kilos. Isang makapangyarihang paalala, hindi nagmumula ang kapayapaan sa pagiging mas magaling kaysa sa iba, kundi sa pamumuhay ayon sa sarili mong mga halaga. Isang praktikal na paraan upang mabasag ang ugali ng paghahambing ay ang magtakda ng malinaw na personal na layunin, magtala ng lingguhang progreso, at isulat ang 3 bagay na iyong nakamit, gaano man ito kaliit. Sa halip na gumugol ng 30 minuto sa pag-scroll sa social media at maramdaman mong hindi ka sapat, gamitin mo ang oras na iyon para kilalanin ang sarili mo. Natapos mo ang isang mahirap na presentasyon, nanatili kang kalmado sa isang tensyonadong sitwasyon, o nakabasa ka ng isang buong kabanata ng libro. Tandaan, ang paghahambing sa iba ay walang katapusan at walang saysay. Ang pagsubaybay sa sarili mong paglalakbay ang tanging daan tungo sa tunay na paglago at pangmatagalang kapayapaan. Kapag nakatuon ka na sa sarili mo, hindi mo na kailangang patunayan ang kahit ano kanino man, kailangan mo na lang magpatuloy, dahan-dahan, sa sarili mong paraan, at kapag nakalabas ka na sa bitag ng paghahambing, maaring mapansin mong may isa pang tahimik na puwersang unti-unting kumakain sa iyong kapayapaan, ang pagnanais na kontrolin ang lahat. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung bakit ang kagustuhang hawakan ng lahat ay siya mismong dahilan kung bakit ka balisa at kung paano ito pakakawalan sa tamang oras. 3. Ang pagnanais na kontrolin ang lahat. May isang uri ng pagkapagod na bihira nating pangalanan, ang pagod na dulot ng palagiang pagtatangkang kontrolin ang lahat ng bagay. Dapat eksakto ang oras ng schedule. Dapat umakto ang mga tao ayon sa ating inaasahan. Dapat sumunod ang buhay sa script na isinulat natin. Pero ang buhay ay hindi isang computer program na pwede nating i-code linya kada linya. At kapag nagsimulang lumihis ang realidad sa script, may biglang nagkansela ng plano, may proyektong gumuho, o may mahal sa buhay na tumugon ng hindi ayon sa inaasahan natin, napapansin nating tayo'y nai-stress, kinakabahan o nagagalit. Iyan ang kapalit ng pagnanais ng ganap na kontrol. Sabi nga ni Epictetus sa pinakasimple nitong anyo, may mga bagay na nasa kapangyarihan natin at may mga bagay na wala. Hindi natin kayang kontrolin ang mga nangyayari sa paligid, pero palagi nating kayang kontrolin kung paano tayo tutugon. Hindi lang ito maganda sa papel, ito'y isang daan palabas para sa isipan na paulit-ulit na nabibitag sa siklo ng pagkontrol. Kapag tinanggap mong hindi mo kailangang at hindi mo kayang hawakan ang lahat, unti-unti mong napapalaya ang sarili mo mula sa di nakikitang bigat na iyon. Isipin mong naiipit ka sa trapiko tuwing rush hour. Pwede kang mainis, bumusina, sumigaw.
Iniisip mong may ginagawa ka. Pero sa totoo lang, tumutugon ka lang sa isang bagay na wala sa iyong kontrol. O kaya na may inaasahan mong palaging mauunawaan ka ng iyong partner, na palagi niyang sasabihin ang eksaktong gusto mong marinig. Kapag hindi niya iyon nagawa, nadidismaya ka, nasasaktan, baka nagagalit pa. Pero kasalanan ba talaga niya iyon? O sinusubukan mo lang kontrolin ang damdamin ng ibang tao? Natural na gustuhin nating maging maayos ang mga bagay. Pero ang pagnanais ng ganap na kontrol ay nakakalason. Lagi kang nakakaramdam ng tensyon, laging takot na mawala ng bagay na hindi naman talaga kailanman naging iyo. Hindi dumarating ang kapayapaan sa mga taong kayang kontrolin ang lahat, kundi sa mga taong marunong bumitaw sa tamang oras. Sa halip na labanan ang agos ng ilog, matutong sumabay dito. Hindi ito pagsuko, ito'y karunungan. At ito ang paraan upang mapanatili ang kapayapaan sa gitna ng magulong mundo. Ikaapat na pamumuhay sa nakaraan. Kung paulit-ulit mong iniisip ang isang lumang pagkakamali o sugat na nangyari ilang buwan o kahit ilang taon na ang nakalipas, tigilan mo na. Hindi dahil wala ng halaga ang nakaraan, kundi dahil hindi ka na nakatira roon. Hindi natin mababago ang mga nangyari, pero pwede nating piliin kung paano tayo tutugon sa mga ito ngayon. Sa Stoicism, ang pinakamahalagang bagay ay ang kontrolin ang mga bagay na kaya nating kontrolin at ang nakaraan, kahit gaano pa ito kasariwa o kaemosyonal, ay wala na sa saklaw ng kontrol na iyon. Madalas umikot ang ating imahinasyon sa mga bagay na hindi na natin maibabalik, sa mga sana at kung. Pero ang mga sana ay hindi binabago ang kasalukuyan, kinakain lang nito ang kapayapang dapat ay para sa iyo. Ang paghawak sa sakit ay parang pagpigil sa paghilom ng sugat. Hindi ito kailanman gumagaling. At hindi ka makakatakbong pasulong kung ikaw ay pilay pa rin mula sa nakaraan. Sa halip, tuwing bumabalik ang isang lumang negatibong alaala, huminto ka muna at itanong, ano ang natutunan ko? Pagkatapos isulat mo ito. Ang simpleng gawaing ito ay hindi lamang tumutulong para makabalik ka sa kontrol, kundi inihahatid din ang iyong enerhiya mula sa pagsisisi patungo sa paglago. Halimbawa, minsan kang nagkamali sa trabaho, napuna ka, nabigo, o may nawalang pagkakataon. Karaniwang reaksyon, guilt, pagsisisi sa sarili, at pagdadala ng insecurity sa loob ng ilang linggo, minsan taon. Pero paano kung palitan mo ang pananaw mo? Paano kung makita mo ito bilang paggising mula sa Diyos? Isang paanyaya na bumalik sa kababaang loob, makinig at lumago sa karakter? Minsan ang biyaya ay hindi dumarating bilang gantimpala, kundi sa pamamagitan ng pagkadapa. At nakikilala lang natin ito kapag handa na tayong bitawan ang bigat. Ang pamumuhay sa nakaraan ay hindi katapatan sa alaala. Ito ay pagkakakulong sa isang di nakikitang bilangguan. Pwede kang pumili ng iba. Matutunan ng aral, gumawa ng plano para bumuti at magpatuloy. Huwag mong hayaang tumira ang isipan mo sa panahong matagal nang nilisan ng katawan mo. Hindi dumarating ang kapayapaan kapag naayos mo na ang nakaraan. Dumarating ito kapag hindi mo na hinahayaang kontrolin ka nito. At kung nalampasan mo na ang isang sugat ng nakaraan at may natutunan ka mula rito, ibahagi mo sa comments. Baka ang kwento mo ang maging liwanag na kailangan ng iba para makatakas sa sarili nilang dilim. Ikalimang pag-asa sa papuri ng iba. Kung gusto mong magkaroon ng kapayapaan, itigil mo na ang pamumuhay para sa approval at papuri ng iba. Kapag ang halaga mo sa sarili ay nakatali sa likes, palakpakan o papuri, ibinibigay mo sa iba ang kontrol sa iyong emosyon. Pinuri ka nila, masaya ka, hindi ka pinansin, nadismaya ka. Sa isang iglap,
Para kang pendulum na palaging gumagalaw sa pagitan ng pag-asang mapatunayan at takot na ma-reject. Nakakapagod ito. At unti-unti kang nawawala sa koneksyon sa sarili mo. Tinuturo ng Stoicism na ang kaya nating kontrolin ay ang ating mga kilos at saloobin, hindi ang reaksyon ng ibang tao. Isinulat ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag naunawaan mo ito, matatagpuan mo ang tunay na lakas. Kaya bakit mo ipagpapalit ang kapangyarihang iyon para lang sa ilang saglit na papuri? Hindi ka isinilang para maging salamin na sumasalamin sa inaasahan ng lipunan. Narito ka para mamuhay ayon sa sarili mong mga pagpapahalaga. Sa halip na gawing sukatan ng opinyon ng iba, balikan mo ang malinaw mong mga pamantayan, gaya ng pagtatapos ng isang SMART goal na ikaw mismo ang nagtakda. Hindi mo kailangan ang palakpakan ng mundo para maging proud. Ang kailangan mo lang ay ang kaalaman na ibinigay mo ang lahat ng makakaya mo. Kapag natapos mo ang isang proyekto, kahit walang pumansin, pwede mo pa ring gantimpalaan ang sarili mo. Iyan ang uri ng pagkilalang mula sa loob, at iyan ang tunay na kalayaan. Ang kapayapaan ay hindi galing sa kasikatan o atensyon. Ito'y dumarating kapag hindi mo na kailangang asahan ang mga iyon para maramdaman mong mahalaga ka. Kapag tumigil ka sa laro ng paghahambing at paghahabol ng approval, doon mo palang tunay na sisimulang mabuhay. Hindi ka na matitinag sa bawat tingin o opinyon ng iba, nagiging matatag at nakaapak ka sa lupa. Kahit wala ni isang like, ayos ka lang dahil pinili mong mamuhay sa paraang pinaniniwalaan mo. Tanungin mo ang sarili mo, ginagawa ko ba ito dahil sa passion o para mapansin ng iba? Kung ang sagot ay ang huli, panahon na para huminto, manahimik at bumalik sa sarili. Ang kapayapaang hinahanap mo ay hindi kailanman nasa labas. Lagi na itong nasa abot kamay kung mayroon kang tapang na kilalanin ang sarili mong halaga. Siyam, takot mabigo. Kung tunay mong nais ang kapayapaan, kailangan mong matutunang harapin ang takot mong mabigo. Hindi iwasan ito. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nanggagaling sa pagiging perpekto ng lahat. Nanggagaling ito sa pananatiling matatag kahit magulo ang lahat sa paligid. Ang takot sa kabiguan ay isang di nakikitang bilangguan. Pinapahinto ka nito, pinapaatras mula sa mga oportunidad, at pinapaniwala kang hindi pa ako handa o hindi ako sapat, at doon ka na humihinto. Wala nang kailangang talunin ka, tinalo mo na ang sarili mo mula sa loob. Tahimik pero araw-araw, pinapatay ng takot ang potensyal mo. Hindi mo sinusubukan ang mga bagong bagay. Hindi ka lumalabas sa comfort zone mo. Nagpapatumpik-tumpik ka, sobra sa pag-iisip, at palaging naghihintay na maging perpekto ang lahat. Pero gaya ng sabi ni Seneca, mas naghihirap tayo sa imahinasyon kaysa sa realidad. Karamihan sa mga kinatatakutan mo ay nasa isip mo lang. Hindi ito totoo, hanggang sa gawin mo itong dahilan para hindi ka na umusad. Kaya ano ang dapat mong gawin? Magsimula sa maliliit na lingguhang hamon. Hindi tagumpay ang layunin ay harapin ang takot at matuto. Pumili ng isang bagay na medyo kinakabahan ka, gaya ng pagpapadala ng job inquiry email, pagbabahagi ng ideya sa harap ng grupo, o pagsisimula ng blog para ilahad ang sarili mong pananaw. Hindi kailangang perpekto. Kailangan lang matapos. At ang pinakamahalaga, obserbahan mo ang isipan mo habang ginagawa mo ito. Natututo kang kontrolin ang emosyon mo, imbes na ikaw ang kontrolin nito. Iyan ang stoic mindset. Isang halimbawa sa totoong buhay. Bago na imbento ang bombilya, nabigo si Thomas Edison ng higit sa 1,000 beses. Nang tanungin siya kung nadismaya siya, ngumiti siya at sinabing, "Hindi ako nabigo.
nakahanap lang ako ng 1,000 paraan na hindi gumagana. Ang ganitong pananaw ang tumulong sa kanya na manatiling kalmado, tuloy-tuloy, at sa huli, nagtagumpay. Kung hinayaan niyang ang takot ang mangibabaw, baka iba na ang mundo natin ngayon. Ikaw naman, ano ang mga bagay na pinatatagal mo dahil natatakot kang mabigo? Ibahagi mo sa comments, hindi lang para gumaan ang pakiramdam, kundi para makatulong sa iba na makaahon din. Bawat pagbabahagi ay isang hakbang palayo sa takot at isang hakbang papalapit sa kapayapaan. 7. Pag-iipon ng mga bagay na hindi kailangan. Madalas nating iniisip na kapag mas marami tayong pag-aari, mas magiging masaya tayo, pero ang totoo, kabaligtaran ito. Habang mas marami tayong kinakapitan, mas lalo tayong nabibitag. Ang mga bagay na bigla na lang nating binili o itinatabi baka sakali. Habang tumatagal, hindi lang espasyo sa bahay ang inuukupa nila, kundi pati espasyo sa isipan natin. Sa likod ng alikabok sa bawat nakalimutang gamit ay may tahimik na pagod, ang bigat ng kalat na kailangan pamahalaan, ang pasaning pinansyal, at ang emosyonal na hirap ng hindi makabitaw. Isinulat ni Marcus Aurelius, ang yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pag-aari, kundi sa kaunting kagustuhan. Totoong mayaman ka kapag kaya mong tumapak sa isang malinis at maaliwalas na espasyo at walang nararamdamang pagnanais na bumili pa. Bawat gamit ay isang desisyon, at habang mas kaunti ang hindi kailangang desisyon na ginagawa mo, mas maraming oras at enerhiya ang naibabalik sa iyo para mamuhay ayon sa kung ano talaga ang mahalaga. Ang pag-iipon ng material na bagay ay hindi lang basta ugali. Madalas, ito'y refleksyon ng takot. Takot na mawalan, takot na magkulang, takot na hindi sapat. Pero ang mga Stoic ay hindi namumuhay sa ilalim ng takot. Namumuhay sila ayon sa rason. At ang rason ang magsasabi sa iyo, kung hindi mo nagamit ang isang bagay sa loob ng 6 na buwan, malamang hindi mo na ito kailangan. Ibigay mo na, ibenta, o pakawalan. Isang beses sa isang buwan, buksan mo ang iyong aparador o mga drawer at tanungin ang sarili mo, nagsisilbi pa ba ito sa akin? Kapag nilinis mo ang mga damit na 1 taon mo nang hindi nasusuot, hindi lang aparador ang pinapalaya mo. Binibigyan mo rin ng puwang ang pagpapahinga, linaw ng isipan, malalim na paghinga, at kapayapaang tuluyang makapasok. Walang masama sa mga material na bagay, pero kapag lumampas na ito sa makatwirang hangganan, sila na ang nagkokontrol sa iyo. At hindi kailanman darating ang kapayapaan sa isang taong palaging nakakaramdam ng kakulangan. Nasa kalagitnaan na tayo ngayon ng paglalakbay sa 13 bagay na kailangang bitawan para sa panloob na kapayapaan, ayon sa karunungan ng mga Stoic. Salamat sa patuloy mong pagsama. Kung nandito ka pa rin, malinaw na senyales ito na seryoso kang baguhin ang sarili mo. Mag-iwan ng komento na nagsasabing, patuloy kong pinapatunayan ang aking pangako at manatiling nakatutok dahil sa 8 bahagi, mas lalo pa itong lalalim. 8 palaging abala gabi na. Katatapos mo lang kumain at naupo ka na sa iyong upuan, pero abot pa rin ang kamay mo sa telepono. May pumasok na notification, tapos isa pa. Tiningnan mo ang work email, sinilip ang schedule bukas, sumagot sa ilang mensahe, at nag-scroll sa social media. Paglingon mo, halos hating gabi na, umiikot pa rin ang isip mo, mabilis ang tibok ng puso, at tinatawag mo itong isang productive, busy day. Pero iba ang katotohanan. Unti-unti kang nawawala sa sarili mo sa gitna ng modernong mundo. Ang pagiging palaging abala ay naging peking badge of honor. Palatandaan daw ng pagiging importante, masipag, o walang tigil na pagsusumikap. Pero ayon sa Stoicism,
Isa lang itong ilusyon. Sinabi ni Marcus Aurelius, kung nababahala ka dahil sa anumang panlabas na bagay, hindi ito dahil sa bagay mismo, kundi sa pagtingin mo rito. At ang pananaw na iyan, kaya mong baguhin anumang oras. Kapag sobrang siksik ng schedule mo, wala nang espasyo para marinig mo ang sarili mo. Doon nagsisimula ang stress, ang anxiety, at ang malalim na pagkahiwalay sa sarili. At pati na rin sa mga mahal mo. Ang totoo, walang sino man ang kayang magpatuloy ng tuloy-tuloy ng walang kabayaran. Ang burnout ay hindi nangyayari dahil lang sa isang araw ng matinding trabaho. Nangyayari ito dahil sa maraming linggo o buwan ng patuloy na pagkalimot na huminto. Lagi kang may ginagawa, pero parang wala ka namang pinupuntahan. Sa Stoicism, ang kapayapaan ay hindi galing sa pagiging productive. Nagmumula ito sa kamalayan, sa kakayahang kontrolin ang atensyon mo at ang mga kilos mo. Magsimula sa maliit. Maglaan ng 30 minuto bawat araw para wala kang gawin. Walang telepono, walang email, walang multitasking. Umupo ka lang sa katahimikan, magbasa ng isang pahina mula sa libro, magmuni-muni ng bahagya, o pagmasdan lang ang paligid. Patayin mo muna ang lahat ng notification sa panahong ito. Sa simula, maaaring maramdaman mong parang walang saysay ito, pero ang katahimikang iyan ang mismong kailangan ng isipan mo para makabawi at muling makakonekta. Tulad ng musika na nangangailangan ng pahinga sa pagitan ng nota, ang buhay ay nangangailangan ng katahimikan. Hindi mo kailangang iwan ang lahat, pero tigilan mong itaas sa pedestal ang pagiging abala. Ang kapayapaan ay dumarating kapag nagkaroon ka ng tapang na huminto at lumabas mula sa gulo kung saan nahuhulog ang karamihan. Dahil minsan, ang wala kang gawin ay siyang magpapaalala sa iyo na buhay ka. Siya't siyam. Palaging nagrereklamo ang pagrereklamo ang pinakamabilis na paraan para mawala ang panloob na kontrol. Hindi nito nalulutas ang problema. Pinapahaba lang nito ang pakiramdam ng kawalan ng magagawa. Tuwing nagrereklamo ka tungkol sa panahon, sa ibang tao o sa mga kalagayan mo, hindi mo namamalayan na pinapalakas mo ang mindset ng pagiging biktima. Isang pananaw na palaging binabalaan ng Stoicism. Hindi binabaliwala ng mga Stoic ang paghihirap, pero hindi rin nila hinahayaan na sila'y lamunin nito. Ang pagrereklamo ay hindi aksyon. Ito ay pagkaantala ng aksyon sa pamamagitan ng ingay. Ang ugali ng pagrereklamo ay kumakain sa kakayahan mong maghanap ng solusyon. Kapag palagi mong binabato ang sisi sa mundo, nawawala sa iyo ang dahilan para baguhin ang sarili. Nagiging tao ka na magaling mag-analisa ng mga problema, pero hindi gumagawa ng kahit isang hakbang para makatawid mula dito. Ang pagrereklamo ay resulta ng negatibong pag-iisip na paulit-ulit na ginagawa hanggang ito'y maging iyong default na pananaw. Subukan mong mag-iba. Tuwing nararamdaman mong magreklamo, huminto at isulat ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Maaring ito ang mainit na pangitaas na suot mo, isang kaibigang nakinig sa'yo, o ang simpleng tasa ng kape sa umaga. Imbes na hayaan mong hilahin ka pababa ng pagrereklamo, hayaang itaas ka ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay ang direktang kabaligtaran ng pagrereklamo. Isang maliit na ugali ito na kayang baguhin ng buo kung paano mo nararanasan ang buhay. Kunin mo ang halimbawa ni Nick Vujicic, ang lalaking ipinanganak na walang mga braso at paa, na hindi kailanman nagpakita ng kalungkutan sa sarili. Imbes na magreklamo tungkol sa kanyang mga limitasyon, pinili ni Nick na magbigay inspirasyon, magmahal, at magpasalamat sa bawat maliit na bagay sa buhay. Hindi siya maswerte kaysa sayo. Pinili lang niyang hindi magpatrap sa siklo ng pagrereklamo. Kung tunay mong nais ang kapayapaan, tumahimik ka.
Hindi para manahimik magpakailanman, kundi para patahimikin ang ingay sa loob ng iyong isipan upang mas marinig mo kung ano ang nararapat pakinggan, pasasalamat, katahimikan, at pananagutan para sa sarili mo. At kung iniisip mong ang kapayapaan ay nanggagaling sa pagkontrol ng iyong panlabas na kalagayan, mag-isip ka ulit. Sa susunod na seksyon, tatalakayin natin ang isang bagay na mas mapanganib pa kaysa sa pagrereklamo, kapag ang iyong emosyon ay nakatali sa mood ng ibang tao. Ang emosyonal na pagdedepende ay isang di nakikitang lubid na sapat ang lakas para hilahin ka palayo sa iyong sarili. Ilang beses ka nang nawalan ng kapayapaan dahil lang may hindi pagkakasunduan ang iba. Huwag magtakip mata. Tatalakayin natin ito sa susunod. Ika-10. Emosyonal na pagdedepende sa iba. Habang pinapayagan mong kontrolin ng iba ang iyong emosyon, ang kanilang mga tingin, salita o aprobado, mas lalo mong nawawala ang iyong panloob na kapayapaan. Ang emosyonal na pagdedepende ay hindi lang nagpapahina sa iyo. Nagbibigay din ito ng labis na pressure sa iyong mga relasyon. Kapag inaasahan mong laging maiintindihan ka, laging mamahalin, at laging tatanggapin, ibinibigay mo ang susi sa iyong kaligayahan sa ibang tao. At kapag sila'y napagod, walang pakialam, o hindi nagrespondo ng ayon sa iyong inaasahan, matindi ang bagsak mo. Itinuturo ng Stoicism na ang tanging bagay na tunay mong makokontrol ay ang iyong panloob na mundo. Sinulat ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga pag-iisip. Kaya, bakit ilalagay mo ang iyong emosyon sa isang psychological lever na kontrolado ng ibang tao? Isipin mo na lang na nagte-text ka sa isang tao na gusto mo at hindi siya agad sumagot. Bigla kang tinamaan ng anxiety. May nagawa ba akong mali? Hindi na ba nila ako gusto? Pero ang mga pag-iisip na ito ay hindi nanggagaling sa realidad. Nanggagaling ito sa pagdedepende mo sa mga reaksyon ng iba upang tukuyin ang iyong halaga. Imbes na sukatin ang sarili mo batay sa kung paano ka tinatrato ng iba, simulan mo ang paglalakbay ng pagmamahal sa sarili. Isang simpleng pero makapangyarihang kasangkapan ay ang Self-Love Journal, kung saan magsusulat ka ng kahit isang positibong bagay tungkol sa sarili mo araw-araw. Maaaring ito ay ang paggising mo ng maaga kahit pagod ka, ang paraan ng pakikinig mo sa isang kaibigan, o simpleng ang hindi mo pagsuko ngayon. Habang lumilipas ang panahon, mabubuo mo ang pinakamahalagang relasyon sa lahat, ang relasyon mo sa iyong sarili. Ang isang tao na hindi na kailangang ng panlabas na pagpapatibay upang maramdaman ang sarili niyang halaga ay tunay na malaya. Ang isang tao na kayang magmahal ng hindi nakadepende ay tunay na malakas. At ang isang tao na kayang manatiling tahimik at may kapayapaan, kahit na siya ay tinanggihan, iniwasan o itinaksil, ay tunay na nabubuhay ayon sa Stoic mindset. Tanungin mo ang sarili mo, kailangan ko ba ng isang tao upang mahalin ako upang maramdaman kong may halaga ako? Kung ang sagot ay oo, siguro panahon na upang bumalik at muling buuin ang tahanan sa loob mo. Naranasan mo na bang mag-emotionally depend sa iba? Ano ang nakatulong sa iyo upang malampasan ito? I-share ang iyong kwento sa mga komento. Maaring ang iyong mga salita ang kailangan marinig ng iba. 11. Pagpaplano ng bawat detalye. Naranasan mo na bang gumawa ng perpektong plano, tapos makita itong magkaproblema dahil sa isang bagay na wala kang kontrol? Siguro ito ay isang biyahe na matagal mong inaabangan, na may itineraryo na itinakda hanggang sa pinakamaliit na detalye. Pero bigla dumating ang bagyo, na-delay ang iyong flight, nagsara ang hotel, at sa loob ng ilang oras, nawala ang lahat ng iyong inaasahan. Ang natira ay pagkabigo,
disappointment, at isang araw na sana ay maganda, pero naging puno ng stress. Sa Stoicism, ang kapayapaan ay hindi nanggagaling sa lahat ng bagay na ayon sa plano. Nanggagaling ito sa kakayahang mag-adjust kapag hindi ito nangyari. Ang pagpaplano ng bawat detalye ay mukhang makatarungan, pero ito ay isang banayad na bitag. Hindi ka lang nagtatangkang kontrolin ang oras. Tinatangka mong kontrolin ang hinaharap, ang kapaligiran, at pati na rin ang ibang tao. Ibinibigay mo ang iyong sarili sa isang either-or na mindset. Either lahat ay ayon sa gusto mo o maghihirap ka. Ang lakas ay hindi tungkol sa pagkontrol ng lahat. Ito ay tungkol sa pag-a-adjust kapag nagbago ang mga bagay. Maari kang magplano, pero huwag mong itali ang sarili mo sa plano. Maghanda para sa senaryo A, pero maging handa rin para sa B, marahil C pa. Ang mga plano ay nilikha upang magsilbi sa'yo, hindi ang kabaligtaran. Imbes na hayaan mong sirain ng isang naudlot na biyahe ang iyong mood, maaari mong baguhin ang takbo at gawing pagkakataon ng araw na iyon upang mag-explore sa lungsod. Maghanap ng isang coffee shop na hindi mo pa napapansin o maghanap ng parke kung saan maaari kang umupo at magbasa. Ang dating naisip mong nasirang hapon ay biglang nagiging hindi inaasahang tahimik. Iyan ang stoic mindset. Tanggapin ang realidad, mag-adjust sa sarili, at humanap ng kapayapaan sa pag-let go. Kaya, kung tunay mong nais ang kapayapaan, itigil ang pagpaplano ng bawat detalye. Sanayin ang sarili na maging flexible, proaktibo, at matatag sa loob upang malaman na anuman ang mangyari, maari ka pa ring pumili ng kapayapaan.